beloved Boss Mike Cervera. Kabila Pilipinas ang umusig sa China. Tingnan nyo mga kababayan to, pakinggan ninyo ha. Ilan? 13 bansa kabila 13 bansa Pilipinas ang umusig sa China. ang umusig sa China, kabilang po yung ating bansa mga kababayan. 13 bansa ang umusig sa China, kabilang po yung ating bansa mga kababayan ha. O, ito na. Din ang 2016 arbitral ruling. Kaugnay po yan ng patuloy na pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sundin ang arbitral ruling na inaward na po sa atin ang West Philippine Sea ay pag-aari na po natin. Na pinipilit naman ng mga DDS na ipamigay na lang daw yan dahil tubig man lang daw yan. Oh. Tuloy! Narito ang frontline report. Hindi natinag sa buhos ng ulan ang mga lumahok sa National Peace Walk kaninang Kita umaga nyo, sa oh. Quirino Grandstand sa Maynila. Tingnan nyo yung mga itsurang ganyan. Palaban yan, mga kababayan ha. Palaban, mga kababayan. Oh. Hawak at winawagayway nila ang maliliit na bandila ng Pilipinas. Aha. Ngayong araw kasi, ginugunita ang ikasampung taong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng Yaw. Pilipinas. Ang legal na basihan na nagpapatibay sa jurisdiction ng bansa sa Mm. West Philippine Sea na inaangkin ng China. Pinangunahan ito ni na Defense Secretary Gibot Teodoro Jr., Aha. AFP Chief Staff General Romeo Browner Jr., Oh. at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Oh. Rear Admiral J. Tariela. Oh, kita nyo? Si Tariela, oh. Para sa kalihim, nasa tamang direksyon ang strategiya ng bansa sa West Philippine Sea. Mm. Pero git niya, hindi dapat maging kampante. Habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan Yan. natin. No? Yan. So ito ay everyday effort. Mm. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. O, kita nyo, narinig nyo yun? Hindi natin kailangan magpabaya kahit isang segundo. Samantalang ang mga DDS, wala na, baliwala sa kanila yan. Oo, baliwala sa kanila yung West Philippine Sea. Mga kababayan ko, malaki ang mga kikitain sana dyan eh. Dyan ho nang gagaling mga kababayan, ano? Lalo na, yung ating mga gasolina, di ba? Yan yung nakasurvive sa atin eh. Kaya hindi tayo naubusan. Magaling ang Pangulo eh. Yung iba walang gasolina, walang diesel, walang langis. Pero tayo, kahit nagkaroon ng mahabang digmaan, dyan po sa may Middle East, mga kababayan, hindi tayo ng problema. Ganun lang talaga na mahal kasi nga walang supply. Pero tayo hindi nawalan ng supply. Alam nyo yan. Di ba? Oh. Sa Quezon City, isinapubliko ang kauna-unahang bantayog Ayan, para oh. sa mangingisdang Pilipino. Ayun oh. Kinilala nito ang mga Pilipinong mangingisda Oh. na patuloy na nagtatanggol sa mga karapatang pandagat at soberanya ng bansa sa gitna ng Kita agresyon nyo? ng China. Yun, oh. Present sa pagtitipo ng ilang mangingisda mula Zambales at Bataan. Yaw. Ginunita rin sa Puerto Princesa, Palawan ang selebrasyon para sa arbitral ruling. Yan. Ang mga lobong asul at pula, pumarada ang higit 2,000 mga Pinoy. Yaw. Kaysa naman ang Pilipinas ang 13 bansa sa pagkilala ng arbitral ruling. Sa joint statement, pinanindigan ng mga bansa na ang arbitral award isang dekada ng nakakaraan ay legal at ganap na umiiral sa pagitan ng China at Pilipinas. Kita nyo, legal yun mga kababayan. Kaya kailangan nating ipaglaban ha. Kailangan nating ipaglaban sa mga poke ng inang mga chekwa. Pandinito ang desisyon ng ruling na walang legal na basihan ang pang-aangkin ng China na nakabase umano sa historic rights. Yaw. Ang naturang joint statements mula sa Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom, at Amerika. Ang Chinese Embassy Kita nyo mga kababayan ko, no? Lahat yun mga kababayan ay pumapabor sa atin. Oh. naman sa Maynila. Iginiit na malinaw at consistent daw na naninindigan ng China sa kanilang posisyon. Nako! Yan ay kahit paanya mas pinipili ng iba na baluktutin daw ang katotohanan at mali ang pagkakaintindi ng international law. Si ano lang yun? Oo. Si Marcoleta, tanungin nyo. Kaya ganun ang katwiran. Kasi yung naratibo ng China, yun ang naratibo ni Marcoleta. Sabi nga nila baka naka-payroll yan si Marcoleta sa China eh.
Ano? Di kaya mga kababayan? Tanong lang naman. Pwede kaya nating dalawin? Ay, bawal palang dalawin si Marcoleta. Dadalawin ko siya na eh. Dadalang ko ng puto. Di ba mga kababayan, masarap yung puto dyan sa Bulacan kay Rosalie. Di ba no? Oh, ano masarap na partner ng puto? Oh, sige nga kung alam nyo. Ano? Ano masarap partner ng puto? Ano, JC, ano, Arnold Lopez. Dalan natin si ano? Si Marcoleta ba? Oh, ha? Oh, hindi nyo alam. Mali! Mali kayo na. Anong dinugo? Mali. Ang masarap ng partner ng puto ay puta. Oh. Kayo talaga. Kayo ang gugulo nyo. O, tuloy. 2016 arbitral ruling ay isa sa makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa Ayan na. Netherlands na inilabas noong July 12, 2016. Dito kinilala ang Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kabilang ang Mischief Reef o Yan na. Panganiban Reef, Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal, Reed Bank o Recto Bank. Sa kabila niyan, hindi ito kinilala ng China. Katunayan, dito lang nakaraang linggo, Batanes naman ang inaangkin ng ilang Eto na! na anila parte ng China sa pamamagitan ng Taiwan. Kita nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, napakaganda ng Batanes, mga kababayan. Oo, napakaganda ng Batanes. Pag sinama nyo ang mga nililigawan nyo dyan, kahit hindi pa kayo sinasagot, magpapabengbang. Ayaw niyang sayangin yung panahon na wala man lang alaala ng bengbangan dyan sa Batanes ba? Maniwala kayo. Yung mga hirap na hirap kayong mabengbang, kayong mga lalaki, dalhin nyo dyan, ewan ko lang. Unang gabi pa lang, sigurado na, ha? Nako, ihanda nyo na yung mga tuhod ninyo. Kumain kayo ng maraming coconut crab. Oy, naman anong bastos doon? Kaya, tuloy. May message din no sa Chinese Embassy. Yan. Happy 10th anniversary sa atin. Sa mga kaibigan nating Chinese, sa Communist Party. Dahil kung walang China, hindi magkakaroon ng 2016 Arbitral Award. No? Correct. Ito naman si Jay Tariela talaga eh. Parang iniinis mo yung China eh. No, parang iniinis ni ni Tariela yung China. Makakapunta pa kaya ng China ito? Malamang persona non grata Dahil sa pambubuli, sa unlawful aggression, destruction of the marine environment, at ang walang pakundangang panghaharas ng Chinese Maritime Forces sa ating mga sa ating mga mangingisda. Grabe mga kababayan ko Grabe. May mga ito yan. Kung may mga lumalaban, kung may mga nakikipaglaban, katulad natin, lumalaban tayo dahil naniniwala tayo na atin ang ating mga teritoryo, West Philippine Sea at Batanes. Kayo ba'y naniniwalang atin? Kasi, kung kayo naniniwala, meron din namang parang baliwala. Parang okay lang kahit na lapastanganin mo, kahit na gahasain mo yung bansa namin, okay lang. Kahit na angkinin mo lahat, kahit angkinin mo lahat, pati ang puday ng bansa. Parang ganun ba, di ba? Eto, pakinggan nyo. Syempre, hingi na naman tayo ng hiram tayo ng video kay Vincent Ton. Eto na, pasok! 行其西祥 Nakita nyo mga kababayan ko? Batanes is in China. Sabi mga kababayan, eto na, mga kababayan ko. Pakinggan ninyo. Ang pro-China, ang presidente ng makapili, ang Sara Duterte, handang magpabengbang sa Chekwa. Handang ipabengbang ang ating bansa sa Chekwa. Walang iba,
kundi si Sara Duterte! Ayan. Pakinggan nyo mga kababayan, ang handang ipabengbang ang ating bansa ni Sara Duterte sa mga Chekwa. Eto na siya. 非常高兴及希想中国国家主席习近平 Masyadong halata ang kumpas na nagmumula sa Beijing kaugnay ng walang basehang claim ng mga tinaguriang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Correct. Kung susuriin ang timeline ng mga pangyayari, ilang araw bago lumabas ang naturang claim, bumisita muna ang Chinese ambassador to the Philippines na si Jing Quan sa Batanes mula June 16 until 18. At may resibo tayo. Sa June 18 post ng official X account ng Chinese Embassy in Manila, ipinagmalaki mismo ng embahada ang pagbisita ng ambasador sa lalawigan. Ayon sa kanilang post, nakipagpulong si Jing Quan kina Governor Ronald Aguto Jr. at Vice Governor Jong Nan. Binisita rin niya ang Basco Naidi Organic Farm at Hydrophobic Farm na ipinagkaloob ng Chinese Embassy pati ang Batanes State College. Alam nyo, etong mga Chekwa, may mga paandar, ano? May mga paandar, kunyari yung nagdo-donate sila. Tapos nirarat-rat ka na pala. Matagal ng style yan, mga kababayan, ha? Do-donate, pakakainin ka, ganyan, pero yayariin ka pala. Di ba? Ayaw ko maging tikwa, Boss Mike. Lalo may bahay ako sa Palawan. Pagka Palawan nga, gusto nilang ariin eh. Gusto nila tanggalin eh. Tanggalin sa mapa ng Pilipinas yung Palawan. O di, pag pumunta kayo ng Pilipinas, kailangan nyo ng visa. Grabe no mga kababayan talaga. Sa susunod, talagang gagawin na nilang probinsya ang Pilipinas. Ganun ang mangyayari dyan eh. Di ba yun ang gusto ni Digong? Gawin na tayong probinsya ng China. Hayop talaga yung putang inang matanda na yun, na tatay ni Sara no? At tatay din ni Pulong na maniniyot, ano? At tatay din ni Baste na, ayun, naubos na yung katawan, mukhang may malalang sakit. Kasi mga nanghihingi kayo ng mga kung ano-ano eh. Pagkaraan lamang ng halos 2 linggo, noong June 30, isang forum sa Jinan University sa Guangzhou, Guangdong Province ang naging entablado ng mga tinaguriang Chinese scholars na nagsabing ang Batanes ay isa umanong natural geographical extension ng Taiwan. Alaka! Inaari na nila mga kababayan. Nako, Diyos ko. Baka hanggang ano yan? Tingnan nyo naman mga kababayan ko. Baka eto lang ang ibigay sa atin. Paano na yung mga isla natin dyan? Babuyan ni Roque Island. Babuyan ni Sara Island. Basco Batanes, mga kababayan ko. Yari talaga tayo dito mga kababayan ko. Pag si Sara naging presidente, pag hindi na-impeach si Sara, mga kababayan ko, magwawala yan. Yari, ipamimigay na kayo dyan sa Basco, Batanes. At dahil inaangkin ng Beijing ang Taiwan bilang bahagi ng China, sinubukan nilang palawakin ang naratibong ito hanggang Batanes. Unang iniulat ang naturang claim ng Chinese state-affiliated media gaya ng GD Today noong July 2. Pagsapit ng July 9, kinuha na ito ng Reuters, Philippine Daily Inquirer, The Manila Times at iba pang international at local media. Mga kababayan, ang ganda-ganda ng Batanes, maniwala kayo. Dahilan upang umani ito ng matinding batikos mula sa mga opisyal ng Pilipinas. Tinawag pa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na baseless at a joke ang naturang pahayag.
Ngayon, tila mas galit pa ang Chinese Embassy sa naging reaksyon ng mga Pilipino kaysa sa kontrobersyang mismong nag-ugat sa mga claim ng kanilang mga kababayan. 据环球时报报道，一场关于巴丹群岛主权问题的学术研讨会日前在暨南大学举办。 Sa isa sa mga pinakahuling pahayag nito, inakusahan ng Chinese Embassy sa Manila si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na sadyang iniuugnay ang pagbisita ni Ambassador Jing Quan sa Batanes sa naging academic discussion upang umano'y lumikha ng hostility sa pagitan ng Chinese at Filipino people. Grabe no mga kababayan, nung kakapal ng mga muka. Ngunit maraming Pilipino ang nagtatanong, sino ba talaga ang unang nagpasiklab ng issue? Alam mo, ang Chinese ambassador ko, we need to understand. Kailangan natin itong alalahanin at kailangan natin ulit-ulitin. Last month, ang Chinese ambassador pumunta sa Batanes. Ngayong buwan, inaangkina ng mga Chinese scholars ang Batanes. No? So, kaya nga tanong ko sa Chinese Embassy, dahil dinideny naman nila na may kaugnayan nito, they need to explain ano ba talaga ang intention ng Chinese ambassador sa pagpunta sa Batanes. Goodwill ba? Magsibigay kayo ng pugay kay Direk Freddy Valera. Bigyan nyo ng pagpupugay. Ha? Pugay! Come on! Ganun yung mga introduction. O talagang nagre-reconnaissance na siya ng isang isla na inaangkin na naman nila. Hindi naman si Tariela ang nag-claim na bahagi ng China ang Batanes. Hindi rin ang Pilipinas ang nagpakalat ng bagong territorial narrative. Ang kontrobersya ay nagsimula matapos ihayag ng mga Chinese scholars ang kanilang posisyon sa isang forum sa China at unang ipinalaganap ng Chinese state-affiliated media. Secondly, para sa akin, wala namang freedom of speech sa Chinese government. Ibig sabihin, lahat ng napapabalita dito, sanction ng gobyerno nila. So, we should not ignore itong mga sinasabi ng Chinese academic na to na ang Batanes ay sa kanila at dapat nilang paigtingin ang kanilang pagpapagulo dito. Sa diretsahang sagot ni Tariela, sinabi niya, Mr. Go Away, you accuse me of deliberately linking the Honorable Ambassador's visit to Batanes with such baseless claim. Very well, prove me wrong. Dagdag pa niya, if Beijing's so-called academic scholars do not speak for the Chinese government, then Ambassador Jing Quan should condemn their illegal claims on Batanes without... Dapat kasi, kahit sino pang mga Chekwa ang magsalita niyan, dapat kayong mga nasa pamunuan dyan sa Beijing, di ba? Lalong-lalo na si Xi Jinping. Dapat siya yung magtama na, huwag kayong nagsasalita-salita dyan na atin-atin yan, nang aangking kayo bigla. Marami kayong makakaaway. hesitation. Ibig sabihin, dinikta ito ng gobyerno nila. Again, they are not a democratic country. It is run by a single party, the Chinese Communist Party. At lahat ng lumalabas sa balita na sanction ng state media, idinikta ito ng gobyerno. So, ibig sabihin, from the visit to the statement nitong Chinese scholar na to, magkakakonekta lahat ito. And makikita natin, ang Chinese maritime forces are also increasing their presence. Grabe no mga kababayan, Chinese scholars dyan sa, di ba, yung mga Chinese na nag-aaral dyan, Shatogigarao, natatandaan nyo ba yon? Yung pala, pinag-aaralan na nila yung mga bagay-bagay na pwede nilang mapakinabangan sa bansa natin. Grabe, no? Ang kakapal ng mga muka, makakapal ang mga muka. Dagiti Ilocano ditan dagiti taga Tugigaraw mo na apo. Ay, agkuti-kuti kayo Kuti-kuti kayo na mabalingkit di dadya yan. Agkuti-kuti kayo. No, kailangan nga tumiplak kayo. Di ba, no? No, kailangan nga tumiplak kayo. Sa Luzon Strait, and of course,
the one that separates Taiwan and our northern territories. Ito ngayon ang tanong na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na sagot mula sa Beijing. Kung tunay ngang Ano? Tipla-tiplakan daw! Ang balingki, di dadya yan. Tiplakin nyo! walang kinalaman ang gobyerno ng China sa naturang claim, bakit hindi ito tahasang kondinahin ng kanilang ambasador? Kaya nga, bakit hindi mo kinukundina? Kita nyo mga kababayan, no? Grabe, no? Tatotal ka, di da kanoan mo, tiplakin nyo tano. Ha? Tiplakin nyo tano, mamuray-murayan. Di ba no? Tipla-tiplakin nyo tano, mamuray-murayan, dagigita nga, token nila, dagigita ka, tatagad adal. Di ba no? Simpangulan. Naku, okay na. Na. Ayabitoy ka. Makakakapsuta ko nga. Maboy-buyak ka, mangmanggag to gigitoy nga okay ni nadak. Altogether 55 million doses of vaccines to Philippines. Samantala, nananatiling matatag ang posisyon ng Chinese Embassy sa usapin ng South China Sea. Sa hiwalay nitong pahayag, sinabi nito, 10 years on, China's position on the South China Sea remains clear, consistent, and firm as ever. Ang kakapal na mukha talaga mga kababayan. Yun. Regardless of how some choose to distort facts or misinterpret international law, China's position has never wavered. Ngunit kasabay nito, muling nagkaisa ang Pilipinas at 13 pang bansa sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang arbitral ruling noong July 12. Sa joint statement na inilabas ng Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States, muling iginiit ang kanilang suporta sa isang malaya, bukas, mapayapa at rules-based Indo-Pacific na nakabatay sa international law at sa UNCLOS. Kita nyo, ang kiniklaim natin mga kababayan ay naaayon po at nasa batayan ng UNCLOS, mga kababayan. Sumusunod tayo. Pero itong mga Chekwa, ayaw talaga, mga kinang-ina. Sinabi rin sa joint statement, we reiterate our strong opposition to any destabilizing or unilateral actions, including by force or coercion, that threaten peace and stability in the region. We reaffirm our strong opposition to the use of Coast Guard, military, and maritime militia forces to harass, obstruct, or intimidate lawful operations by other states at sea or in the air. Habang patuloy na itinutulak ng Beijing ang sarili nitong mga naratibo, malinaw namang nananatiling kinikilala ng international community ang 2016 Arbitral Award na nagsabing walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea. So atin ang West Philippine Sea sa madaling sao. Sa madaling salita, atin ang West Philippine Sea dahil nai-award na sa atin yan. 我们这老仔脖子上喜欢挂一排。 Kita nyo mga kababayan ko? Yan yung mga ibatan, no? Ganyan mga kababayan yung mga ibatan, no? At ngayon, kasunod ng pag-angkin maging sa Batanes ng ilang Chinese scholars, lalong umiinit ang tanong, simpleng academic discussion lang ba ito? O isa na namang pagtatangkang unti-unting gawing normal ang pagpapalawak ng territorial claims ng Beijing sa pamamagitan ng propaganda bago ito isulong sa larangan? Ang ganda talaga ng Batanes. Namimiss ko. Pupunta ako next week! Sino gusto sumama? Punta tayo ng Batanes next week. Sino ang gustong sumama? Punta tayo ng Batanes! Bago sakupin ng mga Chekwa! Tayo na ba? Hindi na natin ito mapuntahan. Ng diplomasya? 非常高兴其西向、双湖、
国家主席习近平 Oh, kita nyo? Putang ina talaga, mga kababayan. Ayop, ano? Nag-umpisa na ba yung hearing? Dumating na ba si Sulaika? Kasama ba si Sara? Mga kababayan, at dito na ho nagtatapos ang ating palatuntunang pinamagatang atin ang West Philippine Sea! Bitayin si Sara! Bitayin ang mga makapili! Yung mga nananawagan po ako sa mga mambabarang, mangkukulam, albularyo, at mga malalapit sa maligno. Kung maaari, sumpain nyo na, gawin nyo na lahat itong mga bagay para si Sara ay matauhan na. Ano? Paano? Ayawan na! Kita-kita na tayo mamaya mga kababayan ha. Tignan natin kung ano mangyayari sa hearing dyan sa Senado, sa impeachment trial. Muli, ako po ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahal na mahal na mahal na mahal ko ang bayang Pilipinas. At syempre, mahal na mahal ko po kayong lahat. No joke. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Cervera.